Sa mapagpalayang araw po sa atin lahat, mga kaibigan. Ito po ang Kawal ng Demokrasya, Waldy Carbonell. Malaya pong namahayag si President Bongbong Marcos kung ano ang katatayuan ng Pilipinas hinggil sa tuloy-tuloy at mabalasik na pagbobomba ng tubig, water cannon, diyan po sa ating mga mangingisda at ating pong mga sasakyang pangmilitar. Ano po ang anyo ng kanyon ng tubig? Ito po hindi na iba sa kanyon ng mga bombero na kung kanilang nais pa apulahin ng patay, ang apoy patayin sa ikalimang palapag, kinakailangan po nila matinding puwersa. Sa wikang English, strong PSI. Ano po ibig sabihin ng PSI? Pressure per square inch. Yung pong pressure niyan. Ibig sabihin, pag ang tubo mo ay mataas ang PSI, habang tumataas ang PSI, lumalakas ang bato at tumataas ang tapon ng tubig. Itong mga nakaraang araw, pinakita po sa internet, yung pong masyadong mataas na PSI na ginamit po ng China na naging sanhi ng pagkakasira ng communication antenna ng Philippine Coast Guard. Pinakita po yan sa audiovisual at pagkakabasag ng kanilang captain's deck na kung saan tinamaan naman po ang kanilang navigational equipment. Ito po navigational equipment, sabi po ni Commodore J. Sariela, na spokesman ng Philippine Coast Guard, nagkakalaga ng 3 milyong piso. At ito po ay nawasak ng mga Chinese Coast Guard. China Coast Guard po ang komanyon doon po sa Philippine Coast Guard natin at nasira ang ating pong navigational equipment. Alam po yung navigational equipment, yan po yung nagtuturo kung ikaw ay saan papunta sapagkat kayo po na naglalayag, alam po ninyo na pag kayo nasa gitna ng dagat, pantay-pantay ang dulo po ng karagatan at hindi po ninyo malaman kung saan kayo haharap upang makarating sa inyong paroroonan. Nakabase po kayo sa navigational compass, navigational equipment, kung saan kayo dapat maglalayag at kung saan ninyo ituturo ang inyong timon. Yan po'y nasira. At pag mga mangingisdang Pilipino naman ng kanila pong sinasakyan ay mga kahoy lamang at makakapal na mga plywood, yan po'y nawawasak, nagkakahiwa-hiwalay at lulubog po ang kanilang pamboat kasama ang makina at ang mga tripulante nito ay kinakailangan nakasalbabida na lamang at maghihintay ng saklolo mula po sa ibang mga bangka. Sapagkat hindi po nirerespeto ng China yung batas ng karagatan na pagka meron taong sisinghap-singhap sa karagatan, tungkulin mo yan. Tungkulin mo na yan ay hanguin at iligtas. Baliwala po sa China yan. Hindi nila sinusunod. Bakit? Sapagkat Pilipino yan, hindi yan tao. Pilipino lamang yan. Walang pakiramdam, walang emosyon, walang katapatan, walang katapangan. Pero pinakita po ni BBM ang kanyang katapangan sa kanyang pagsasalita kahapon. Sabi niya, pag tayo kinanyon, hindi tayo lalaban sapagkat yan ay makakapagpaigting lamang, mag-escalate ang labanan. Pag nagpadala tayo ng 2 barko na may kanyon, magpapadala sila ng 4 na barko na may kanyon. Pag tayo nagpadala ng 4, magpapadala sila ng 8, kaya hindi na lang tayo lalaban. Yan mga kaibigan, ang hayagan at matapang na pananalita ni BBM. Sinabi niyang, hindi natin sasagutin
ng kanyon ng tubig ang kanilang ginagawang pang-aapi ng kanyon ng tubig laban sa atin. Mga kaibigan, ito po ang pananalita o paninindigan ng kawalan ng demokrasya. Kung tayo po hindi lalaban at hindi po tayo kikibo, bakit natin pinangangalandakan pa? Why publicize it? Why make it public? Bakit natin ihayag sa buong mundo? Ayaw namin, takot kami, mga Pilipino lang kami. Hindi kami mga tao, hindi kami Vietnamese, hindi kami Amerikano, hindi kami Ukrainian, hindi kami lalaban. Pag kinanyong kami, magpapakanyon kami. Yan po ang pananalita ni BBM. Ngayon, ano po ang paninindigan ng kawalan ng demokrasya? Kung ayaw ng gobyerno lumaban, tayo ang lalaban. Maggagaroon tayo ng sariling guerrilla army. Labanan po natin mga inchik. Huwag po tayo natatakot. Alam po ninyong ginagawa dito sa Palawan, sapagkat nasa Palawan ako ngayon. Abay, kinakanyo nila yung ating po mga mangingisda. Mabuti na lamang nung isang araw, may nagpakita ng tapang ng isang Pilipino na mangingisda. Meron siyang mabilis na pamboat. Abay, nakipagpatintero po siya sa Coast Guard. Hindi manalo-nalo yung Chinese Coast Guard sa karera, sa palayuan ng takbo. Abay, yan po ang Pilipino. Ngayon, ang ating pong gobyerno ay ayaw lumaban. Tayo ang lalaban, ang CCC, Coalition Contra China, ang lalaban. Kaya nga po yung mga gusto magpatala at gustong sumapi sa CCC, ito po ang telephone numbers po natin. 0962-824-3527. Aba, iti-text lamang po ninyo inyong pangalan, inyong edad, anong inyong trabaho, at saan ang inyong lokal o lugar. Tama na po yun. Wala po kayong babayaran, kami na po lahat ang gagastos ng documentation nito, at tayo po naman nagpapasalamat sa mga tumutulong sa gastos sa pamamagitan po ng pagbili ng libro natin na tungkol kay Duterte ng title A Country Ran Like Hell by Waldy Carbonell. Pinagbawal po itong libro na ito sa National Bookstore noong panahon po ni Duterte. Pero ngayon ay malaya na po natin na ipagbibili ito. Ngayon mga kaibigan, meron po tayong panlaban dyan sa China. Alam po ba ninyong ginagawa ng mga inchik ngayon? Yun sinasabing pinagmamalaki nilang invasion without firing a shot. Hindi po sila magpapaputok ng baril, pero maaagaw nila buong bansa natin. Bakit? Sapagkat ang Pilipino ay duwag, sapagkat ang Pilipino ay mangmang, sapagkat ang Pilipino ay walang argument o rason para sila ay makipagbalitaktakan. Ang ating pong naririnig dito sa Palawan ay tuloy-tuloy ang pagbibili ng mga inchik ng malalawak na mga beach resort, mga matataas na mga bundok, at kanila pong ginagamit ito para pag-reclaim dyan po sa Ayungin Shoal. Alam po ba ninyo ang report ng BFAR, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, noong May 17, may kopya po tayo ng report na yan. Ang sabi nila, may mga panibagong mga man-made reclamation areas dyan sa Ayungin Shoal. At ito ay palaki ng palaki sapagkat may mga barkong sumisipsip ng balahura sa ilalim ng karagatan, sinisipsip ang mga corals, mga isda, pati mga alimasag, itinatambak po dyan sa mga ginagawa po nilang isla. Yung isla na yan, pag-aari ng inchik, kaya nga po sinasabi nilang lahat ng nakapaloob dyan sa paligid ng mga man-made island o yung mga bagong isla ng China ay pag-aari nila sapagkat pinapayagan po natin na ganyanin
ang ating karagatan. Yung pong lugar ng Ayungin Shoal, 111 nautical miles mula po sa dalampasigan ng Puerto Princesa. 111. Sa ating konstitusyon o saligang batas nakalagay 200 nautical miles atin pag-aari ng Pilipinas at walang dapat pang himasok dyan. Labas-pasok mga inchik, kinukuha ang ating mga isda, binobomba yung ilalim na ating karagatan at nung August last year, ipinakita ng National Geographic Magazine ang kanilang footage na ilang libong tonelada ng dumi ng tao ng China ay kanila pong ibinuhos o ibinasura sa karagatan ng Philippine Area of Responsibility o Exclusive Economic Zone. At walang protesta itong animalis na si Duterte. Hindi nagprotesta sapagkat kaibigan niya di umano si Xi Jinping. Mga Duterte na ito, hindi ko maintindihan bakit pinapayagan pa natin itong mamalagi dyan sa ating social media. Dapat kinukundina ito. Itong pambansang traidor ng Pilipinas. Makinig kayong mabuti. Wala akong pakialam kung ididemanda na naman tayo ng cyber libel. I meant it. I meant it to hurt. I meant it to be announced. I meant it to devastate the persona of this hoodlum from Davao called Rodrigo Roa Duterte. Etong si Duterte ay pambansang traidor ng bansa natin. At kahit na sino na nagtatanggol kay Duterte, maharlika ka man, banat bay ka man, o kung sino kang bayarang kang kalaban ng Pilipinas, kalaban ng ating bansa at prinsipyo, at kumakampi ka sa China, kumakampi ka sa mga Duterte na traidor, ikaw ay kalaban din at lilipunin ka rin ng koalisyon kontra China. Mga kaibigan, kinakailangan po nating iparamdam sa mga inchik na ito ang hindi natin pagsang-ayon sa ginagawa nilang pagbabalasubas, pang-aapi ng hayagan, pangyurak ng dangal ng ating bansa. Gawin mo ng lahat, huwag mo yuyurakan ng dangal. Kaya tayo, lalaban tayo. Magiging guerrilla tayo. Sasama kayo hindi. Lalaban. Nabulunan lamang po tayo. Hindi. Mga kaibigan, ang paninindigan ng gobyerno natin panahon ni Marcos ay magkaiba sa paninindigan ng panahon ni Duterte. Nung panahon ni Duterte, hayagan na sinasabi ni Duterte, hindi tayo makikipag-away sa China, gagawin pa natin silang kakampi, at kung maaari nga, gawin pa tayong probinsya. Ang sabi naman ni BBM, kung tayo bobombahin, hindi natin lalabanan ng pagbobomba rin ng tubig sapagkat kasama na yan sa kanyon ng lahat ng pandagat na meron silang pampatay